Muli po tayong dumako sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Open our Bible in Hebrews 10, verse number 25. Ito po isang talata na kung saan pag sinabi po ng Hebrews 10:25, alam na po natin po ano yung pinapakapalan po dito. Pero muli po, na ipapaalala po muli sa atin po ng salita po ng Diyos, yung kahalagahan po ng pagsamba. Hebrews chapter 10 in verse number 25. Sige po pag nakita na. Hebrews chapter 10 and verse number 25. Okay, ready? Read. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as see the day approaching. Shall we pray? Heavenly Father, muli po Lord kami nagpapasalamat po sa maghapon po na inyo pong pinagkatiwala. Salamat din po naman sa mga naturuan po mula po ng Monday, yung po kanina, Panginoon. Salamat po naman sa mga laborers mo. Salamat po sa mga anak mo po. Diyos na patuloy po na ginagampanan ng Panginoon na sinusuportahan po ng mga pong gawain. Naman po naman ngayong pong gabi, patuloy mo po kami Lord naman na pangunahan Panginoon. Tama po yung aming po mga puso sa pamamagitan po naman ng pakikinig at pakikinig po naman na yung pong mga salita. Salamat po sa inyong pong kabatihan. Patawad po dakilan Diyos sa aming pong mga nagawang kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In Hebrews 10:25, muli po na ipapaalala po sa atin po ng salita po ng Diyos na ang kahalagahan po ng isang pagsamba sapagkat ito po ay isa pong marka o ebidensya na ikaw nga ay isang tunay na mananampalataya. Nagkakaroon po tayo ng excited ka sa tuwing na kapag alam mo na mayroong pagsamba sa Panginoon. Na pagsamba po sa Panginoon ay isang tunay na mananampalataya na nagsasabi na siya ay true worshipers, na nagsasabi po siya ay nakakilala sa ating Panginoong Kristo. Ang pagsamba po sa Kanya ay hindi kabigatan, bagkus ang pagsamba po sa Kanya, ito po ay isang kagalakan. Amen? Kaya one of the mark o isang ebidensya po ng isang tunay na mananampalataya, hindi niya po pinapabayaan o hinaniglig po yung pagsamba po sa Panginoon. Kaya kung may pong gabi ito, ang ating pong title, ang ating pong mensahe is not forsaking the assembly. Not forsaking the assembly. So sa tuwing na po na kapag tayo po ay dumaraw po sa ating pong pananambahan, dito po tayo ay nag-aaral po ng salita ng Diyos. Sa tuwing na po na tayo ay napunta po ng church, tandaan po natin po mga kapatid sa Panginoon, hindi po ito ang pagsamba po sa Panginoon, hindi po ito pang relihiyon, at tayo pinapunta po dito upang ito'y lamang nakasentro sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen? Ito rin po yan po as pangangaral din po ng salita ng Diyos. At ang nakasentro lamang po dito ay yung pagsamba po natin po sa Panginoon. Kaya every time na tayo isasamba po sa Panginoon, hindi po natin po hinahanap yung ating pong sarili. Bagkus, hinahanap pa natin po ano ba yung kagustuhan, ano yung maibibigay ko naman para sa Panginoon. And also Acts chapter 2 and verse number 41, Acts 2 and verse number 41, sa isang mananampalataya na tunay na nakakilala sa ating Panginoong Kristo, sa pakikinig po niya ng salita po ng Diyos, nasabi po ng Bible, sa verse number 41 ng Acts chapter 2, then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So sa tuwing na po na meron po tayong pananambahan, sa tuwing na po na tayo dumaraw po sa bahay po ng Panginoon, masaya po tayo nakikinig po ng salita po ng Diyos. Amen? Sa tuwing na po na ipinapakaral po ang salita po ng Diyos, hindi po para tayo ay ito yung malaki sa atin na kabigatan. Bagkus, kagalakan, kasiyahan po natin makinig po ng Word of God. And also in verse number 4, itong sabi ng Bible, and they continued steadfastly in apostles' doctrine, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Na sa tuwing na po na tayo ay hindi po natin po pinoforsake ang pagtitipon. Sabi po ng Biblia sa verse number 42, tayo po ay tumitibay po sa pagkakilala sa biyaya, tumitibay po tayo sa pagkakilala sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, ngayon pong gabi ito, ang ibig po ng Diyos, makakita po natin po pare-pareho, the importance of church gathering. Minsan sinasabi nila, bakit ba na pwede bang sa bahay na lang kami sumamba? Hindi pwede. Sapagkat meron po talaga meron talagang church na kung saan ibinigay po ng Panginoon na doon po tayo mananalangin, doon po
tayo po mag-aaral po ng salita ng Diyos. Kaya po sa gabi pong ito, yung tatlong puntos po na ating pong pag-aaralan. Number one, that the importance of church gatherings, number one, is to glorify and exalt our Savior. Kaya nga po sa tuwing na kapag tayo po ay pumupunta po sa bahay po ng Panginoon, gino-glorify po natin, pinapapurihan, itinataas po natin po, walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Is to honor the Lord Jesus Christ, to worship God. Tayo po ay sumasamba sa Panginoon upang makita po natin po yung kabutihan ng Diyos, yung kabandalan po ng Diyos sa buhay po natin. And the goodness of God, makikita po natin sa tuwing na kapag tayo ay sumasamba, at makikita din po natin po yung kagandahang loob ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, the amazing grace of God, yung God's forgiveness, na dito lamang po natin po yan mapapakinggan sa iglesia po ng Panginoon. Kaya nga po sa tuwing na, nasalamat po sa Panginoong Diyos, itong bagay na number one na ating pong tatandaan, kapag tayo po ay dumarako sa bahay po ng Panginoon, walang ibang itataas, walang ibang mapupurihan, kundi ang ating pong Diyos na tagapagligtas, walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa tuwing na, kapag tayo ay dumarako sa pananambahan sa ating pong pananambahan, Kuya MJ, iniiwan po muna natin po yung ating pong mga alalahanin sa bahay. Amen? Hindi mo natin po dinadala para po dito. Upang makapag-focus po tayo sa pakikinig po ng Word of God. Tandaan po natin po mga kapatid sa Panginoon, 7 days without church makes 1 week. Amen? 7 days without church makes 1 week. Kaya nga po totoo naman yan, meron talaga 7 days tayo, pero isang araw, na kapag ito'y na-miss mo, at kapag ikaw ay hindi kapag tayo hindi nakasamba po sa Panginoon, manghihina po tayo. Amen po ba? Kaya 7 days without church makes 1 week. Sapagat punong-puno ng alalahanin, punong-puno po tayo ng mga problema, o ng mga suliranin, o ng pinagdaraanan. Kaya mahalaga na ito po ating ma-practice. 7 days without church makes 1 week. Manghihina po tayo kapag tayo po hindi sumamba sa Panginoon. Amen? And pangalawang bagay po, not forsaking the assembly, is to grow and equip spiritually. To grow and equip spiritually. Upang tayo po yung dumagupa at ma-equip po tayo spiritually. Because in Ephesians chapter 4, verse 11 to number 12, pusan po natin, Ephesians chapter 4, verse number 11 hanggang number 12. Ephesians 4, verse 11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ano pong kadahilanan? For the perfecting, for the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen? Wala na po ngayong apostol, wala na po ngayong propeta. Sa ngayon po sa atin ngayon, ito po evangelists, modern missionary, pastors, and teachers. Kaya nga po, kapag hindi natin pinoforsake po ang assembly, na sa tuwing na tayo ay sumasamba po sa Panginoon, tayo po ay lumalago pa spiritually. Kaya kailangan po natin po ng Sunday school. Huwag po natin po i-underestimate po ito. Kaya maging maagap po tayo sa pagsamba, maging maagap tayo po sa Sunday school, lalo higit maging maagap tayo sa preaching, sapagkat ito po yung makatutulong po sa ating pong spiritual na pangangailangan. And then sa tuwing na po na tayo ay sumasama po sa Panginoon kung bakit natutunan po natin kung maglingkod po sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, only one life is truly purpose. Isang buhay lamang po tayo meron sa ngayon. At baka nalang isang araw, mamiss po natin po yung paglingkod natin po sa Panginoon. Amen? Kaya habang talaga tayo ay binibigyan po ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod, sa biyaya po ng Panginoon, maglingkod po tayo. Pero mangyayaring magaganap lamang po yan na tayo po ilalago at may equip spiritually kung hindi po natin po babayaan po yung gawain po ng Diyos. Kaya nga po isang pribilehiyo na tayo po maglingkod sa buhay po ng Diyos. At panghuling bagay, not forsaking the assembly is to give encouragement to the saints. To give encouragement to the saints. Nandiyan po yung sa ating pong talata. Balik po tayo sa Hebrews chapter 10. Ano po? To give encouragement to the saints. Nagiging malaking pagpapala ka, nagiging malaking kalakasan ka sa kapatid mo sa Panginoon. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is,
But exhorting one another, sapagkat inyong namamalas, nalalapit na ang araw. Baka yung pagkakataon na last Sunday, ito na lang yung last Sunday na pagsamba ko. Amen? Kaya lagi sinasabi ni Pastor, give your best. Baka ito na yung huling Sunday na aking pong pagsamba. Kaya mas sabihin na po na kapag tayo ay dumaraw po sa bahay po ng Panginoon, nakapagbibigay po tayo ng encouragement po sa iba. Amen? Kaya nga po na from time to time, every Sunday, kung tatanungin po natin yung kapatid natin sa Panginoon, kahit may problema yan, nasa church yan. Pero nakangiti yan. Kasi nasa bahay siya ng Panginoon. Amen? Kaya nga na po, is to give encouragement to the saints. Kaya nga po tayo pinagpapalabasan, pinatitibay po natin po ang bawat isa. Kaya nga po katanungan, ako ba ay nagiging encouragement? Ako ba ay encourager? Hindi ba sa akin nakakita po ng katitusuran? Na sana po, maging kamay po tayo ng Diyos ay kalalakas po ng iba. Hindi po ikahihina po ng iba. Amen? Maging kamay po tayo sa ikalalakas po. Maging kamay tayo po ng Diyos sa ikalalakas po ng iba. At maging instrumento po tayo po ng Diyos sa ikatitibay din po ng iba. And to uplift the spirit ng ating pong kapatiran. Amen? Kaya nga po, salamat po sa Panginoon. Sa biyaya po ng Lord, pinapahalagahan po natin po pare-pareho yung gawain po ng Diyos. Kaya nga, when you attend faithfully, nakakahikayat ka pa upang sa ganung kaparaan na yung kapatid mo din sa Panginoon ay magpatuloy din sa Diyos. Kaya nga bilang kamuli, paano kaya kung ako'y Kristiyano nga at wala naman akong dinadalahan? Amen? Ano kaya kalalagayan po ng isang Kristiyano na hindi sumasamba sa Diyos? Ang kalalagayan marami po ng isang Kristiyano na hindi sumasamba sa Diyos at hindi po pinapahalagahan po yung pagsamba niya sa Panginoon. Mahirap, miserable, at walang right direction sa kanyang buhay. Amen? Ang right direction talaga, makikita po natin po dito sa church, sa kapag tayo makikinig po ng Word of God. At dito rin po natin po mapapakinggan yung tinatawag na right counsel. The right counsel coming from the Word of God, manggagaling din po sa man of God, at manggagaling din naman po sa people of God. Amen? Kaya nga po, meron tayong right counsel, nagkakaroon po tayo ng right direction sa pamagitan po ng salita ng Diyos, sa pamagitan po ng tao ng Diyos, sa man of God, at maging po sa ating pong kapatiran. At dito rin po, nagkakaroon din po tayo ng tinatawag na right decision. Yung right decision na yung masasabi, paano ko ba magagamit po yung kaisa-isa kong buhay? Amen? Dito tayo nagpupunit ng ating pong buhay. Kaya nawa po sa gabi pong ito, not forsaking the assembly, upang sa ganung kaparaanan, isang araw mula ngayon, yung church na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sabi ko ng Bible, one of this day, ipagsusulit po natin po ito. Kaya number one is to glorify and exalt our Savior. Wala pong ibang naitataas sa church kundi ang Panginoon po lamang. At pangalawa, sa tuwin na kapag hindi po natin po pinapabayaan po yung gawain po ng Diyos, tayo po lumalago pa. Naiipit tayo spiritually. Naalam po natin yung buhay na ito na hiram natin po sa Panginoon, isang araw, kukunin din po niya. Yung panghuli po natin, sa tuwin na kapag hindi po natin po pinapabayaan po yung Assembly of God, is to give encouragement to the saints. Nagiging pagkapalang po sa iyo. Huwag mo sabihin na, hindi. Lagi sabi nga po natin po, Pastor, meron tayong influence. Ano po? Kaya nga po sa gabi pong ito, maging matapat po tayo sa pagsamba po sa Panginoon. Because, ulitin po natin, 7 days without church makes 1 week. Manghihina po tayo kapag hindi po tayo, kapag pinabayaan po natin po yung ganito pong pagtitipon. Salamat po sa mensahe na yan. Medyo may magkakatulad po yung mensahe namin ni Marvin eh. So yung aking pong talata ay magmumula po sa Psalms chapter 27 and verse number 4. Aklat po ng awit, chapter 27 and verse number 4. Sabi po ng salita ng Diyos, one thing I have desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So dito po, ibig ko po na bigyan po natin pansin po yung binanggit po ni David, yung kanyang testimony dito na that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So, para po kay David, nakikita niya po na ang bahay sa bahan po ng Diyos ay malaking pakapala sa kanya. Kaya nga po sa gabi nito, yun po yung ibig ko pong ibahagi din po sa inyo. Blessings within the house of the Lord. So,
ano po ba yung mga pagpapala na ating pong, na meron pala, ano yung mga pagpapala po na meron po sa bahay po ng Panginoon? Na nakita po ni David, nung siya po ay nabubuhay pa, ayon po sa kanyang testimony, gaano katagal po siya tatahan sa bahay po ng Panginoon. Ang sabi niya dito, all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So parang po kay David, yung pagtahan o yung pagpunta po sa Diyos, katumbas po ito ng buong buhay niya, na doon po siya mananatili. At dalawang bagay po yung ibig ko po na makita po dito, na ano po yung mga blessing na pwede nating makuha o pwede po nating makamtan kapag tayo po ay nasa bahay po ng Panginoon. Unang bagay po, dito pa rin po sa aklat po ng awit, chapter 122 and verse number 1. Aklat po ng awit, Psalms 122 and verse number 1. Sabi po ng salita ng Diyos, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So unang bagay po na blessing na ating pong makakamtan sa bahay po ng Panginoon ay yung blessing of gladness. Yung pagpapala po ng katuwaan. Katulad po dito sa testimony ni David, ano po yung kanyang binanggit, yung kanyang testimony, I was glad. Diba? Natutuwa siya nung sinabi sa kanya, ng kanyang mga kaibigan, umaari ng kanyang pamilya, na sila po ay pupunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. So, nakita ni David na yung bahay-sambahan ng Panginoon ay nagbibigay ito ng kagalakan sa kanyang buhay. Ganun din po sa atin. Diba? Napakahalaga po na kapag tayo po ay paparito sa bahay ng Panginoon ay nakakakuha tayo ng kasiyahan. Yung pinagit ka po ni Brother Marvin na yung mamis mo lamang yung pagsamba ay ito ay nagbibigay ng kalumbayan sa kaluluwa mo at kaluluwa ko. Kasi mula Lunes hanggang Sabado ay marami po tayong mga gawain. Tama po ba? Diba? At kasama po natin po kalimitan po ay hindi mga mananampalataya. Isipin na lang po natin iyon na mula Lunes hanggang Sabado ay tayo po ay nasa world o nasa sanlibutan. At yung araw lamang ng linggo, dito lamang tayo pumaparito sa church. At kapag hindi natin ito nabigyan ng atensyon at hindi natin nabigyan ng halaga yung bahay-sambahan ng Panginoon, di ba? Yung panunupay-pay sa iyo ay yun ang magiging dahilan para ikaw ay bumaksak. Na alam po natin ito, di ba? If we miss out the church, yun ang magiging umpisa ng pagbaksak ng isang mananampalataya. Kaya nga po, para kay David, nakita niya dito na bagamat siya ay hari, pero binibigyan niya ng halaga yung bahay pagsamba. Kasi nakita niya, yung pagsamba sa Panginoon ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Isa pa pong talata, Proverbs chapter 17 and number 22. Proverbs chapter 17 and verse number 22. Sabi po ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. So dito po, yung pagiging masaya po ng puso ay gayaw daw po ng medisina. So ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano ay masaya, ito ay nakakatulong sa kanyang kalusugan. Diba? Nakakatulong ito sa kanyang kalusugan, physical man o spiritual. Tanda ko po yung binabanggit ng isang matandang pastor, si Pastor Morada, yung kanyang lagi yung binabanggit sa pulpito ay nakakatuwa ang Panginoon. Lagi, padalas at lagi niyang binabanggit doon, natutuwa siya sa Panginoon kasi yung katuwaan niya sa Panginoon ay nagbibigay dahilan para siya ay lalong magpatuloy at lalong sumamba sa ating Diyos. Kasi pag nawala yung kagalakan po natin sa Diyos, ay yun po ay magiging dahilan para tayo po ay tumalikod sa Kanya. Kaya nga po, sa totoong pagsamba, nandun po ang kagalakan. Dahil po ang kagalakan po sa Panginoon ay ito po ang magiging dahilan para po tayo ay magpatuloy sa kabila po ng hamon ng buhay. Na hindi naman po sa lahat ng pagkakataon kapag tayo ay sumasamba ay tayo po ay may pera. Binagit nga po ng ating pastor, kung tayo ay sumisimba lamang dahil tayo ay nakakatanggap, ay hindi tayo tatagal. Kasi darating yung panahon na mawawalan ka. So yung
yung pagsamba ay nakabase lamang sa pera. Darating din yung pagkakataon na tayo po ay malulumbay o madi-discourage. Diba? Pero hindi po yun ang basihan para tayo ay magpatuloy. Diba? Kundi yung kagalakan natin sa Diyos. Kasi pag nawala yung kagalakan natin sa Diyos o kagalakan natin sa Panginoon, diba? Yung mga bagay na yun ang magiging hadlang at magiging kalaban natin sa Panginoon. Diba? So yun po yung unang bagay na blessing kapag tayo po ay nasa bahay sa bahay. Yung kagalakan sa Diyos. Sabi nga ni Apostle Paul sa Book of Philippians, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Ito po binigay din ng paalala yung mga mananampalataya sa Pilipos sa maging kagalakan nila ang Panginoon. Pangalawang bagay po na blessing kapag tayo po ay nasa bahay ng pagsamba o nasa bahay ng Panginoon. Psalms chapter 84 and verse number 10. Aklat uli ng awit 84 and number 10. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. So dito, makikita po natin dito na ang sabi ni David na mas maigi pa sa kanya na maging tagapagbantay ng pinto ng Panginoon, diba? Kaysa manahan daw po sa mga kuta ng mga masasama. So pangalawang bagay na blessing po na pwede natin makamtan sa bahay ng Panginoon ay yung service na ginagawa natin sa Diyos. Pangalawang bagay po, the blessing of service. Na dito po, bagaman si David ay hari, pero it doesn't matter sa kanya kung siya man ay maging tagapagbantay lamang ng pinto. So sa ating Diyos, yung ating pong service ay napakahalaga, whether be great or small. Hindi na ng Diyos kung gaano kalaki yung nagagawa po natin. Ang mahalaga sa Diyos ay may ginagawa tayo sa kanila. Hindi man yun nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos. Yun po yung madalas po na baginin po ng ating pastor na lagi ko po yung tinatandaan din. Na hindi tayo naglilingkod para lamang makita ng ibang tao, tayo po ay naglilingkod dahil sa Panginoon. Diba na hindi dahil maliit o hindi na bibigyan ng halaga ng ibang tao yung ginagawa ko ay hindi na nakikita ng Panginoon. Hindi. Diba? Ikaw man ay gumagawa ka man sa Panginoon, nakikita o hindi, ang mahalaga ay natutunan mo at nalaman mo na yun ay may pagpapala sa buhay mo. Sabi nga po ng Galatians 6:9, sabi po ng Bible, be not weary and well-doing, and in due season you shall reap if you faint not. Diba? Huwag lang tayong magsama sa paggawa ng mabuti at ang pangako ng Panginoon sa kapanahunan tayo daw po ay magsisipag-ani. Isa pa po talata, 1 Corinthians 10:58. Gamitan po na talata po ito sa atin. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ito niyo po, diba? Na talagang yung ating ginagawa sa Diyos, sabi ng Biblia ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa Diyos. Hindi po, ang Diyos natin po na tinuturo ng Biblia ay hindi siya katulad ng tao. Diba? Ang tao, diba, kahit paglingkuran mo ng mahabang panahon, pero pag dumating yung panahon na wala ka ng pakinabang, wala ka na. Ganun po ang realidad. Ganun po, ganun ang tao, kapag wala nang papakinabang sa iyo, madali kang kakalimutan. Pero ang Diyos, bagaman matanda na tayo, o bagaman matanda na ang isang Kristiyano, pero yung kanyang paglilingkod, yung kanyang ginagawa ay hindi kakalimutan ng ating Diyos. Ang kagaya nananatili pa din. Tanda ko po yun sa Lubad. Alam po natin na yung gawain po doon ay sinulat po ng Ate Lenny. Tama po ba? Pero ang Ate Lenny, bagamat wala na siya, pero yung blessing pa rin na ginawa niya sa Panginoon ay nananatili pa din. Sa mata ng tao,
Hindi mo dali lang Ate Lenny, baka sa Kapitolyo, hindi na nila tanda yung pangalan na merong Lenny na nagtrabaho sa Kapitolyo. Kasi ganun ang tao, pero ang Diyos, hindi niya kakalimutan yun. Patuloy niya pa rin bibigyan ng bunga at tagumpay kasi merong tao na nag-umpisa ng gawain ito. Yun po yung blessing ng paglilingkod natin sa Diyos. Diba? Nakakahamon po sa atin ng mga talata ng ating nabasa ay patuloy natin gawin ito. Patuloy natin na paglingkuran ng ating Diyos. Dahil sabi ng Hebrews chapter 6 and number 10, sabi ng Biblia, buksan po natin bilang pamaling talata po. Hebrews chapter 6 and number 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Yun ang pangako ng Diyos. Hindi niya po kakalimutan yung mga bagay na ginagawa natin sa Kanya. Ang mahalaga lang po dito ay makita mo yung blessing na nagagawa ng bahay sa buhay mo. Kasi pag nakikita po natin yung blessing na meron ang church sa buhay mo, magpapatuloy po tayo. At magagawa po natin kapag